So, ayun mga boss, welcome back, no? So, ang topic natin today is Tailwind CSS, no? So, ano ba ang Tailwind CSS? Ang Tailwind CSS ay isang utility first CSS framework, no? Sa madaling salita, imbis na gumawa ka ng maraming CSS file, no? At mag-custom pa, no? Meron na silang pre-built na ginawa na, no? So, example dito sa website nila, no? tailwindcss.com, no? Ito yung mga example nila, no? So, marami na rin gumagamit ng malaking company nito. Parang halos lahat ata ng mga developers, ito na yung gusto nilang framework na CSS, no? So, ito yung kukumpara naman natin siya sa CSS traditional tsaka Tailwind CSS, no? So, ang traditional natin is ito lang. So, gagawa ka ng CSS file. So, meron siya background blue, color padding, border radius. So, sa Tailwind natin, so, parang class na lang ang gagamitin natin na imbis na gumawa pa tayong ganitong mga background color. So, meron na siya mga pre-built na background blue, tapos kung anong color ng mga example 200, ganun. Then yung text color, text, tapos kung anong color niya, no? Tapos padding. So, so may pros and cons, flexibility and control, standard structures. So sa tingin ko yung Tailwind CSS meron na rin siyang flexibility, then control na rin siya kasi sa V4 nila kung makikita niyo, no. So mas pinaganda na siya lalo. So ngayon, ta-try na natin siya ngayon gamitin, no. So let's start. So bale sa mga nakaraang araw, 'di ba meron tayong tutorial about React.js, no? So, ito yung mga nagawa natin. So, iduduktong na lang natin dito yung Tailwind CSS. So, paano ba natin siya iduduktong dito sa current project natin? So, punta lang kayo dito sa documentation nila. So, dito nag-type lang ako ng bit. Yan, installation. Then, dito hindi natin kailangan na ito kasi meron na tayong project. So, ang kailangan na lang natin is ito. So, copy natin to. Then, punta tayo sa project natin. Then, terminal, paste natin. So, mag-i-install yan ng mga package na about Tailwind tsaka Tailwind CSS bit. So, wait lang natin. So, once na na-install na, no, sundan natin ito yung isang instruction, 3. Then, punta tayo dito daw sa bit.config.ts. So, import natin tong Tailwind CSS bit. Then, copy natin to. Then, save natin. Then, pangalawa, import daw natin sa main, natin, sa CSS natin. So, bali ang main CSS natin, I think, index ba? Wait, check natin, So, wala pa naman tayong nilagay na main CSS, no? So, siguro dito na sa app.css natin. So, remove natin yan. Then, paste natin. Tapos yan, kapag na-paste nyo na to, punta naman tayo dito sa app.css. Then, import natin siya, no? Import app.css. So, kapag bumalik tayo ng to-dos, tapos kapag save natin yan, possible mawala yung mga border na ito, no? Kasi bakit ba nila tinatanggal yung mga border at nire-reset nila to? Kasi yung mga possible browser, meron yan sari-sariling default styles, no? Halimbawa yung Chrome, may border sa input, Safari, may border something ganon. So, kaya nire-remove nila yan, yung mga border tsaka background. So, save natin. So, dapat mawala yung mga border niyan. Ayan, o. So, ayun, nawala, no? So, lalagyan na lang natin yan. So, ngayon, gamitin na natin ang Tailwind CSS, no? Sample muna dito sa input, no? Bali, class ang lagi ang ginagamit dito. So, class name. Sa React.js, class name. Kung sa HTML is class lang, no? For example, border 1.
Then, medyo maliit, 500. Yan. So, kapag pababa yung opacity niya na parang gano'n. So, 'pag mataas, so border 2, yan makapal. So, kapag sinulat niyo yan sa CSS, so marami pa kayong gagawin. Example, yung mga text, something ganyan. Example naman dito sa label, class name, text, red, 500. Ayun, black, yan, white. At least di na kayo magsusulat pa ng maraming .css, no? So, bali ang gagawin na ngayon, yung todo natin. So, lalagyan natin siya ng mukha, no? Balik natin muna yung mga ano niya. So, default, ito lang black. Yan. Then, yung dito natin sa baba, gusto ko siyang display na table, no? Para magmukha siya list talaga, no? So, lagyan natin muna dito, table. So, kung hindi nyo pa alam yung HTML, oh, so pwede nyo panoorin yung mga video natin about HTML. Then, head, tr, h. Lagyan natin ito ng title, action, lagyan tayong table body, body. So, ngayon, sa T-body, syempre, i-loop natin yung table row natin dito, yung table data, no? Kasi ito, hindi naman to dynamic, eh. Bali, ang naging dynamic, ito yung todo. So, ang gagawin natin yan, imbis na div, tr ang gagawin natin yan, no? So, to-dos, dot map, to-do, return, tr. So, pa nag-map tayo, so, kailangan niya ng key. Key, dapat unique yan lagi, ID. So, yung title, pt, action, button. Yes. So, yan, nagkaroon na tayo ng title tsaka action, no? So, ngayon, ang gagawin naman natin is lagyan natin siya ng number. Yung increment niya. Indexing. Index na tuloy, index. Index. Etong map, may lagi itong binibigay na index na kung ilan yung dito. Ilan yung items niya or data. Ganyan din ilalabas yung index niya. Index niya. Example, ang laman ng todo, 3, no? So, ang iano niya, index. Pero ang umpisa niyan, 0. So, yan. So, lagyan natin na +1. So, comment muna natin to. Error. Yan. Tapos yung mga button, siguro lipat na lang natin dito. Isang button. Yan, bali mas malinis siya tignan, no? So, magkakatapat na sila. Ang gagawin natin is, lagyan naman natin class yung table natin, no? Dito, natin ang class.
Yan. Ang ibig sabihin nito is with 100%, no? So, lipat naman tayo sa TH. So, papagandahin natin siya mas kahit konti, no? So, last name, BG Gray. 100 lang. Test natin. Tapos, dito naman sa kanya-kanyang TH, last name, i-export. Sabihin niyan, padding left and right, no? Padding inline, no? So, PX left and right yan, no? Padding left or right. PY3. Padding top and bottom naman yan. Kung ano nyo, PY. Kung nag-bootstrap kayo, no? Alam nyo naman na yan. PY, PX, something ganyan. So, text, align natin, left. So, ganoon natin, copy natin to. Yan. Pero gusto ko yung sa action natin, gusto ko yung text align niya center. Yan, text align center. So, mas shortcut, no? Imbis na text align, text center na lang yung shortcut class name niya, no? So, punta naman tayo sa table row natin. Dito, bigyan natin ang class name na kapag pag hinaber, magka-color gray siya, no? Class name. Lagyan natin ng border. Border T. Yan, automatic. Kapag ang border to automatic, black ata ito kung sakali. Yung border T. Pero pwede yung, ano yan, iba yung color. Border T, red, 500. Kaya red kasi pinamabis makita. Yellow. So, default lang natin siya ng border T. Default niya, no? Gusto ko kapag nag-hover dito, magkakaroon siya ng background, no? So, paano ba yun? Hover, then colon, BG3. Kahit yung maliit lang na gray, no? Masyadong di kita. 100. Sila. Yun na siguro yan. Tapos sa ano natin, sa mga table data natin, last name, tapos PY3 para malaki. Then copy natin to para sa lahat. Okay na siya, no? Tapos, gumagana naman na yan, no? Ngayon, gusto ko kapag test natin. Wala. Test. Ngayon, gusto ko kapag nag-check na siya, no, magkaroon ng background to yung ano natin, table row. Example, kapag check ko dito, yung table row na ito na background, imbis na gray, is mag-color na lang, no? Color something blue, no? So, paano ba natin gagawin yun? So, magkakaroon tayo ng condition dito. So, dito, para pwede magkaroon ng condition ng JavaScript. So, magkaroon tayo ng curly brace. Then, backticks. Pinakamadali. So, tanggalin natin ito. So, kapag ang status niya is equal to completed, at status equal completed,
Lagyan natin siya ng BG. Lab. BG. Red 500. Else. Empty lang. Yan. Bali basahin natin kung ano yung ginawa natin, no? So, kapag ang status ay equal to completed, display mong BG background, else empty string lang, no? Ayan. So, nakikita nyo, ano? Ngayon, ang gusto ko kapag completed na, kapag hinaber, dapat di na siya ma-hover, no? Kaso ang problema kasi is na-hover siya, no? So, lagyan natin. Ngayon, itong hover BG grade, lagyan natin to dito sa ano, condition dito. Ayan. Okay na, no? So, lagyan natin ng tasa natin. So, okay na siya. So, balik kapag completed lang, tandaan, ang mangyayari, background BG, tapos ito yung hover, doon lang mag-effective daw. So, check natin ito isa. So, yun. Delete natin. Nice. All good sa tayo doon, no? Medyo gumaganda na yung ano natin, to do. Ngayon, siguro yung form naman yung pagandahin natin, no? Siguro mas maganda kung yung, ano, nasa dulo pala. Yung dalawang button. So, paano ba natin gagawin yan? Siguro lagyan natin siya ng parent o div. Kulong natin sila sa loob. Last name. Yan. Tapos, lagyan natin ng gap. Tapos, lagyan natin ito ng, ano, yung button, lagyan natin ng background, tsaka border. Last name. Border. Yan, border siya. Tapos, radius na lang. Radius. Rounded pala dito. Rounded to Excel. Ayan. Nagkaroon siya ng bilog. Oh. So, siguro, MD lang. Para mas ano. Yan. Tapos, lagyan natin siya ng padding para yung button natin, mas lumaki-laki konti. I mean, yung linya ng border radius, no? Mas lumayo. Padding kahit Uy, masyado malaki. Yan. PX. PX3. Yan. Tapos PY1. Yan. Yan. Ito yung siguro completed na lang. Tapos, delete. Saka siguro mas maganda lagyan natin ng background color kapag complete na. No? So, yan. BG green 500. Yan. Lagyan natin yung border. Yan. Natin. So, uy, fix natin. So, walang effect kapag ano, no? Kapag hover, siguro lagyan natin ng effect kapag nag-hover. Hover, BG, 600. So, mas magda-dark pa siya kapag ni-hover. Yan. Siyempre, yung cursor, ayusin din natin yan. Siguro lagyan natin ng cursor, pointer. Yan. So, ganun din sa delete. Lagyan natin yung class, no? So, class name, cursor,
pointer, tapos rounded, MD, PX. Tapos idala natin itong buo. Tapos ang VG niya, red 500. Tapos saber, 100. Yan. Yan, try nga natin. Completed. It. Oops, palitan natin color yung table row natin. Masyadong ano kasi may red na tayo eh. Siguro lagyan natin ng ano, cyan. Kahit 200. Masyadong malinaw. Ba-colorful. 50 na lang. Yan. Refresh natin. So, ang next naman natin dito is yung form naman nito na pagandahin naman natin. Medyo hindi siya maganda no? Kasi normal na HTML and input display lang siya. Normal lang. So, una lagyan siguro muna natin ng class yung ano natin nung form natin. Class name, margin button, 6. Excuse me. Then, siguro lagyan natin ng flex. Siguro ito kulong natin to. Yung label. Lagyan natin ito parent. Div. Yan. Tapos, lagyan natin ito ng flex. Then, items and yan, para patay cap. Yan natin 3. Yan, para tapos, ngayon, ang gagawin ko dito, lagyan natin yung flex column na parang yung title. Nandito siya. Tapos ito, nasa baba. No? Nasa baba yung title, tsaka, ay, nasa taas yung title, yung input, bumaba. So, paano natin nagagawin yun? Last name, flex column. Yan, so, ayan, nagkaroon na ng title, tapos yung button to do, no? So, lagyan natin ito ng ganda yung title, class name, PMB1, para may margin konti. Yan. Tapos, siguro malaki yung letter text, small. Tapos, medyo payat yung tint yung ano natin, na payat yung letter ng mga font. So, lagyan natin ng font medium. Para siyang bold. Tapos, lagyan siya ng color para mas di siya black. Text, play. 600. Kita ba? Yun. So, ang sunod naman natin dito lalagyan ng design is yung input. No? Masyado siyang di ganun ka, ano. So, lagyan natin rounded. Border radius natin, MD. Tapos, border natin, gray. 300. Yan, medyo ano siya, no? Siguro mas maganda kapag nag-focus, iba rin yung kulay niya, no? So, paano ba natin gagawin yun? Lagyan natin focus. Pag focus, ibig sabihin kapag nag-focus mo siya dyan, yan. Yung outline, yung magbabago dyan. Excuse me. So, paano natin gagawin yun? Focus. Outline muna. None. Kasi, bakit none? Kasi may border na siya, no? Yan, no? Nag-outline na yan. So, nawala na yung border niya. Ay, yung outline niya, no? Kaya na ako kapasin niya, pag nag-focus tayo. Yan, mayroong outline, no? Tapos, lalagyan natin siya ngayon ng panibagong outline, no? Focus. Ring 2. Tapos, focus natin. Ring blue. Blue na lang. Ring blue, 500. 55, 55, 500.
Yan. Ate medyo maliit. You know? Tapos yung boto na siguro pagandahin natin para mas mukhang ano siya. Mas mukhang nilagyan natin padding siguro to para mas maganda. PX3. Yan. Tapos PY2 para mas malaki yung mga sa loob niya. Yan. Yung mataas. Yan yung Tapos PX siguro PR na lang. PL. P right. Padding right. At yung PX na para pantay sila no? Para kapag nagano padding tsaka dito para pantay sila. So, yun, tapos ang sunod naman natin dito yung button. Kasi yung button natin normal pa eh. Ating class name. Rounded MD. Border. Huwag na natin lagyan border. BG Blue 500. P3. Pero PX 3. Tapos PY 2. Tapos yung font niya, font medium. Yan. Siguro to. Text white. Maganda text white. White. Color white. Yan, okay na. May ano tayo magandang todo. Testing nga. Tailwind. Yan, no? Ganda ng todo natin, no? So, yun. Sa kayo ito lang muna yung about sa Tailwind CSS natin, no? So, comment lang kayo kung anong gusto nyo pang ano natin, idagdag dito para mas marami tayong learning, no? So, yun lang. Thank you sa panonood.